So, eto na mga sangkay, magkakaalaman na, no? Ang Malacanang ay nagsalita na at may malaki pong pasabog. Hello guys, what's up? This is me, Sangkay Janjan. I'm back for another vlog today. Kamusta po kayo mga kababayan, mga solid sangkay? Eto maganda yung pag-uusapan natin. Dahil nga po ngayon, sa oras na ito, makaklaruhan po ang lahat. Kasi may mga kumakalat, no? Na impormasyon tungkol po sa inilabas mga sangkay ngayon ng Malacanang. At ngayon nga po, nagsalita na ang Malacanang at may malaki pong pasabog at kailangan po ninyo itong mapanood. Okay? Bago tayo magtuloy-tuloy, sa mga hindi pa po dyan nakakapag-subscribe, naku, tayo po ay malapit ang makarating sa 1.2 million subscribers. Sa mga hindi pa po dyan nakakapag-subscribe, makikita nyo po yung subscribe button sa baba ng video na to. I-click nyo lamang po yung subscribe, i-click ang bell, at i-click nyo po yung all. Sa mga nanonood po sa Facebook, i-follow nyo po yung ating Facebook page. Alright. This is it, guys. Ito, pag-usapan po natin. Kasi, ito ang nangyari. Kumalat nakaraan po itong sinasabing 20% na pagkuha ng tax sa mga savings sa mga bangko. Ngayon, mga sangkay, nagsalita na po ang Malacanang. Marami kasi ang nagulat dito. Ito po yung 20% na buwis sa ipon o savings ng publiko. Okay? Ayan po, basahin muna natin yung report dito mga sangkay para po siyempre maintindihan natin. Mariing itinanggi ng Malacanang ang kumakalat na impormasyon kaugnay sa umano'y 20% na buwis sa ipon o savings ng publiko na tinatawag nitong fake news. Ngayon mga sangkay, eto, para mas magets natin kung ano yon dahil marami po ang nag-alala, marami ang kinabahan. Eto, panoorin natin. Para laban sa fake news, kontra fake news, ayan na. Nais lamang po nating liwanagin ang kumakalat na fake news ukol sa umano'y 20% tax na ipapataw sa ating savings. Oh, ayan na ha. Ano nga ba ang totoo? Yun. Bakit nga ba sinabi nating fake news ito? Na hindi dapat ikaalarma ng taong bayan? Oh, ayan na. Hindi dapat ikaalarma ng taong bayan. Bakit po, madam? Ang papatawan ng buwis ay... Ayan na ha. Ang papatawan ng buwis ay... hindi savings. Hindi savings. Oh, okay. Kasi, alam nyo, mga sangkay, kinurek ko nga ito, no? Nakaraan, mga sangkay, yung mga post kasi, ang dami pong gumawa ng mga memes niyan. At kahit ako naki-joyride, no? Kala ko nakita ko, napansin ko, ginagawa na pala itong fake news ng iba. So, inedit ko na lang. Sabi ko, misleading ang sinasabi, ito talaga yon. Okay, kinorek natin. Mga sangkay, ito makinggan nyo ha, para maintindihan natin ang papatawan. Ano sabi ni Atty. Claire? Ang papatawan ng buwis okay. ay hindi savings. Hindi savings. Ano? Kundi ang interest na kinikita sa ating savings. Yun. Hindi po kailanman mababawasan ang ating savings dahil lamang sa sinasabing pagbubuwis. Okay, yung interest. So, ang ibig sabihin nun, mga sangkay, di ba, nakakaltasan. Yung nakakaltas sa atin, sa mga savings natin, yun yung mababawasan. So, yun pala yun, mga sangkay, hindi po yung tipong, kung ano yung savings natin, yun na yung mababawasan. Hindi po, di ba, kapag ka nagsisave po tayo sa mga bangko, may kaltas po yan. Yun pala yun, mga sangkay. Halimbawa po, meron kang 100,000 na pesos in savings. Okay, yan na ha. Sa savings, may 100,000. At 1% interest rate ang kikitain nito. Yung interest. So, ang makakakuha nun, siyempre, yung bangko. Mayroon kang kikitain na 83.33 pesos interest per month. O ang kinita ng savings mo. Yan po ang halaga. Sa halimbawang ito, ang 100,000 pesos mo na savings ay hindi mababawasan. Hindi mababawasan. So, saan ang mababawas? Kundi ang babawasan ay ang interest na 83.33 pesos. Yun! Okay, naiintindihan na ba ng lahat? Ay, naku po. Dami kasi nagpapakalat dyan, hindi na iintindihan eh. So, magkano ibabawas na lamang? Ang mangyayari po, lumalabas na 16.66 pesos lamang po ang mababawas sa interest na kinita ng savings. Okay.
Ang halagang ito ay malaking tulong na sa ating mga kababayan Okay. bilang kontribusyon na mapupunta sa programa ng pamahalaan na layuning iangat ang pamumuhay ng bawat isa. Yun. Pero, bago ba ito? Ayan yung tanong. Bago ba yan? Sa katunayan, alinsunod sa Tax Reform Act of 1997, Okay. 1997, anong mayroon dyan, madam? may 20% tax na ang interes na kinikita ng ating mga karaniwang deposito sa bangko. Matagal na po itong pagbubuwis. Matagal na pala itong pagbubuwis. So, bakit parang ngayon sumabog ito? Sa totoo po, 1998 pa ito nagsimula. Okay. Pero patuloy ang panggugulo ng fake news peddlers Nako, yari. Sino ba kasi ang mga nagpapakalat ng fake news na yan? at obstructionists. Nako. Alam nyo na kung sino, mga sangkay, no? Alam nyo na kung sino. Makakita lang sila, halimbawa na lang, nangutang daw ang gobyerno. Nako, nangutang na naman ang gobyerno. Pero hindi nila tinitingnan. Ang liit lang pala ng inutang ng gobyerno. Tapos, nagbabayad pa ang gobyerno, di ba? Mga liw-baliw talaga po yung mga yan, mga sanggay. Meron naman talaga magandang nagagawa yung gobyerno. Ginagawan po nila ng intriga. Di ba? Iniiba na lang ang kwento. Iniiba nila yung kwento. Tama po yun. Alam naman natin at alam nila ito. Pero pilit nilang binabaluktot ang Binabaluktot. katotohanan para sirain ang tiwala ng taong bayan Yun. sa administrasyon. Pinupolitika sa madaling sabi. Tulad na sinabi natin, 1998 pa po ito at makikita po ito sa inyong passbook o bank statement. Ang kaibahan lamang ngayon ay ang pagtanggal ng preferential rates sa mga deposito na lock-in sa mas matagal na maturity. Yung mas matagal na po, mga sangkay. Sila po yung nag-avail ng long-term investment. Yun sinasabi ko, yung mga long-term investment. Kaya po na-highlight. Sa madaling sabi, mga pang mga mayayaman, mga sangkay, yung mga matatagal na pong investment. O sa madaling sabi ay hindi nila i-withdraw ang pera nila sa loob ng 5 taon. Yun. Kaya mas malaki ang interest na kikitain dito. Yung malaking interest, yun pong mababawasan. Pero yung savings na yun, mga sangkay, hindi po yun magagalaw. Okay? Yung kasi nagpapanik yung iba eh. Yung interest pala. Kung magkano yung kinita doon ng bangko, yun yung mababawasan, mga sangkay. Okay? Dahil investment nga ito at hindi ordinaryong savings. Halimbawa po ulit, sa 100,000 pesos na 5 years ang maturity at 4% interest rate, meron kang kikitain na 333.33 pesos kada buwan. Ang tax nito ay aabot lamang ng 66.66 pesos. Maliit, di po ba? Pero malaking tulong po yan sa gobyerno. Prospective po ang batas. Ibig sabihin, lahat ng nakikinabang na sa preferential rates bago pa maipasa ang batas na ito ay nananatiling exempt o hindi papatawan ng mataas na buwis. Ngayon, mas klaro na po sa atin, mga sangkay, no? Kaya, huwag magtiwala sa fake news peddlers. Uulitin natin. Huwag po kayo maalarma dahil hindi po bubuwisan ang kabuuan ng inyong savings. Yun. Ngayon, mas klaro na, mga sangkay, no? Kasi kalat na kalat po yan eh. Ang dami pong gumawa ng kwento tungkol dyan, akala tuloy ng iba, naku, kawawa naman kaming may mga savings doon. Hindi naman pala ganun. Yung interest pala, yung papatawan ng buwis, hindi po yung kabuuan ng savings na mayroon ka. At ang na-highlight nga dito, mga sangkay, yung mga long-term investment. 'Di ba? Yung mga talaga nga namang matatagal, mga sangkay. So, yun po ang madadali. Pero, yung interest lamang po yung mababawasan, hindi po yung kabuuan ng savings mo. Alright? Or yung investment. So, ngayon, mas klaro na. Huwag kayong maniniwala, mga sangkay, sa kwento ng iba. Diyos mio, Marimar. Alam nyo, tingin ko talaga hindi tatanggalin dyan tatanggalin si Claire Castro eh. Kasi, marunong magsalita eh. Marunong sumabat eh. 'Di ba? Biruin nyo, mga sangay, kahit nga po si VP Sara, hindi po nakaporma kay
Castro, 'di ba? Talagang binabalandra ni Castro, pinapamuka mga sangkay na walang utak di umano si VP Sara. So tingin ko hindi talaga tatanggalin niya ni PBBM. Mukhang isa po yan sa tatagal, no, sa pwesto. Well, ano po ang inyong opinion? Klaro na ba ang lahat, mga sangkay? Comment down below. Meron tayong YouTube channel. Ito po yung isa kong YouTube channel, no? Na kung saan dito natin ina-upload yung mga tungkol sa mga nangyayari sa ating mundo. Related po sa mga propesiya sa Biblia. Hanapin niyo po ito sa YouTube ngayon din. Pag nakita niyo na, i-click niyo po yung subscribe, click ang bell, at i-click niyo po yung all. Ako na po ay magpapaalam. Mag-iingat pong lahat. God bless everyone.